MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Welcome sa inyong paboritong programa tuwing Sabado, ang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapita sa kanilangon sa mga pakatanong o mga pagalitan sa Maguindanao. Assalamualaikum. Ako yung Kabangsamoro Jeff Mendez at your service. Assalamualaikum mga kababayan natin sa buong Bangsamoro. Ito na naman ang ating Bangsamoro Muna, MSSD at your service. At isa na namang saksak puso na diskusyon ngayong umaga. Magandang umaga, ito po si MJ Alferez at your service. MJ, batiin natin agad yung ating mga kababayan no, na talagang nakikinig na umantabay sa atin yan. Naghintay ng alas 8 yes. para naman mapanood na naman at sumali sa diskusyon natin this morning. Good morning sa ating mga listeners and viewers, and of course shout out sa inyo sa mga nakikinig na po ngayon sa DXMS AM Radyo Bida 882 sa inyong mga AM radio dial, sa DXOL Happy FM 92.7, Voice FM, Gabay FM. Magandang morning po sa inyong lahat. Of course, at shout out din at marami na rin ang ating mga viewers sa ating Facebook pages ng MSSD at mga Facebook pages po ng ating provincial branches. At syempre ang ating regular na partner, Bangsamoro Media Productions at Bangsamoro Multimedia Network. At dahil fresh ka today, Correct. Parang gandang gising natin ngayong umaga. Bago, as in. Ang ganda mo talaga today, promise. Perfect. Oo, basta maganda ka rin naman. Alam ko gusto mo lang sabihin na maganda ka rin. So, maganda ka rin talaga. Dapat i-claim natin yan. Claim natin yan. At syempre dahil dyan, mabawak na tayo at dumami na rin ang ating mga partners. Ngayon ay partner na natin ng iMinds Philippines. At syempre ang Radyo Pilipinas. Isa-isahin natin para alam ng ating Bangsamoro kababayan na kung saan tayo napakikinggan tayo ng Radyo Pilipinas Holo, DXSO Marawi, DXAS Tawi-Tawi, DXMR Zamboanga, at DXRP Davao. Sabihin nyo sa amin, i-text nyo sa text line natin mamaya kung saan pa kayo nagmo-monitor o nakikinig na wala pa tayo, kasi gusto nating malaman baka kasi may mga stations dyan or na-monitor ninyo dyan na stations or TV network na hindi pa kami nakapenetrate. Sabihan mo po kami para po naman ma-consider natin sa next natin ng mga ng mga planning, no? At pwede sila mag-text sa 0962-230-9967 kung saan nila tayo narinig. Oo, kasi maganda po yun na malaman natin. Kasi baka gusto nyo mapakinggan tayo, mapanood tayo, pero wala kayong access dyan. Kailangan namin malaman yan para, para naman ma-expand pa natin. Kung meron pa kaming hindi naabot na mga lugar sa Bangsamoro At Region. hindi lang tayo sa Facebook, hindi lang sa radyo, nasa TV na rin tayo. Opo. Nasa PTV Davao, PTV Zamboanga, Sibugay, PTV Tawi-Tawi, PTV Palawan, at
PTV Kota. Oo, bonggang energy natin yan. Parang carnival lang tayo. Parang sa perya lang talaga. Go, go, go. Ang sarap ng gising natin ngayong umaga. Energized na energy. Grabe kasi yung energy mo sa umpisa natin. Ay, abangan Ayan. po ninyo ha, yung regular updates natin sa atin pong MSSD on the go. And of course, mamaya po, yung mga tanong ng Bangsamoro natin, naglilibot po talaga kami sa field para tanungin sila kung ano yung gusto nilang maiparating sa MSSD. At syempre, hindi kumpleto ang ating Sabado kung walang mananalo. Ayan, ang tabay. Dahil mamaya magbibigay tayo ng papremyo sa ating Sabado Panalo. At pwede ba natin i-flash muli ang ating mechanics, Oo, please? lagay natin dyan. Oo. So, importante po talagang nakafollow kayo sa Facebook page ng MSSD at share. Oo, share nyo na ngayon at i-share pa yung ating live episode today. Paano daw magkaroon ng share badge? Kasi kailangan po ma-share badge yung katabi ng pangalan ninyo eh. Mag-share po kayo nito pong episode natin sa profile, sa page po ninyo. I-share po ninyo sa mga groups ninyo at i-share po ninyo yan sa inyong sariling wall para po magkaroon kayo ng share badge at may chance na kayong manalo ng 300 peso worth of GCash. At importante po nating ano ba tawag doon? Importante ito na mechanics natin ay dapat isa lang po na GCash account sa Per entry. o per tao na nag-join. Parang ganun, oo. So, hindi po pwedeng mag-asawa kayo tapos pareho ang GCash number na gagamitin. Hindi po pwede yon kasi malilito po yung aming accounting. Hindi po namin ma-account yung ganong klase po na ano. So, ang ating pong mechanics is one person, one GCash account. Oh, kasi posible naman talagang, halimbawa, mag-asawa, nag-join at manalo kayo. Posible naman yun. Kasi ang sa atin naman, wala naman tayo dun sa mag-asawa kayo o magkapatid kayo. Basta, nauna kayong sumagot. Correct. Oo, kasi yun kasi ang ating policy. Pero dapat yung GCash account, dapat tag-iisa po, magkaiba po talaga. Ayan. Sige po. Bukas na yung hotline number natin, 0962-230-9967. Actually, open po yan 24/7. Natatanggap po namin yung mga messages ninyo at inaasahan po namin talaga na mag-text kayo ng inyong mga questions, suggestions, and referrals kung meron man, or mga inquiries, no? Diyan po sa 0962-230-9967. Rest assured na yung mga tanong po ninyo ay maipaparating po namin sa mga kinaukulang division ng MSSD para po sa karampatang sagot. Huwag na po kayong tumawag dyan, mag-text lang po kayo dahil wala po naman ding sasagot sa inyo sa number na yan. That's a text line, no? Hotline number but it's a text line. Yeah. At syempre naging posible ang Bangsamoro Muna MSSD at your service dahil sa pamumuno ng ating butihing Minister at Tony Raisa Jr. na member rin ng Bangsamoro Parliament. Gusto natin congratulate ang ating butihing Minister dahil siya ay napiling, na-recognize siya ng UP Alumni Association. No? Batiin mo na agad yung mga pamilya, ano natin, Primera Pamilya, no? From Jensen. Oh, alam mo, mother, brother, happy father, happy brother tip. Okay. Sige, batiin mo na yan. Hello, nanay, Siyempre, meron tatay. tayong mga taga-Jensen, ayan. At siyempre, yung ating taga-SPDA na nakikinig din sa atin. Mother Sonia, thank you so much. Hello po sa Gasita family, nakikinig po natin palagi dyan. And De La Cruz family, hello po. Akay family of Bocana, yan, Beth Herida, magandang morning sa inyo dyan. At ang ating suki sa inyo panay, Joel Brizuela. Hello, Thank you so Sir much. Joel, thank you po. Ikalat niyo po ang good news. Yeah. Pagka yung namomonitor niya dito, sabi niya kasi tinuturo niya doon sa mga kakilala niya. Maganda po na mindset yan. Kung hindi po nakarinig yung mga kapitbahay or mga kaibigan, tapos meron po kayo natutunan dito, pwede niyo pong i-share yan. And next time po, pwede niyo pong i-invite yan naman nakinig din sa atin every Saturday 8 to 9. Yan. Sige, punta na tayo. Anong topic natin today? Yes, oo. Ang topic natin today ay, ito ay talagang hindi lang week long, o hindi mga weeks long, yung ating pagrekognisa sa mga sakripisyo ng ating mga MSSD workforce, no? Oo. Kaya naman ang topic natin today, mga bayani sa likod ng serbisyo, kwento ng paglilingkod. Actually, dalawa. Kasi last Saturday, ang ating mga guest din ay mga Humanitarian mga workers. emergency responders ng Emergency MSSD, no? responders. Oo. Dahil sineselebrate din natin yung World Humanitarian Day, no? Na August 19 ito. Ngayon naman, Yung mga guests natin ay also humanitarian workers din sila. Humanitarian
frontline workers pa rin sila. But specifically, ang ating mga guest ngayon ay social workers. No? Mga social workers sila. Ito naman, dahil ngayong August 31 ay National Heroes Day. Sa MSSD, maliban sa ating mga bayani talaga, ay bayani din nating tinuturing ang lahat ng mga social workers at humanitarian workers ng MSSD na sa kabila ng sarili nilang mga taladala ay nagsakripisyo din para sa ating mamamayan. Yun. Ang ating first guest ay syempre nasa kanyang apelido na yung talagang pagkukusa, pagbibigay ng sarili. Ikaw na Social talaga. worker. Ma'am Angelica Cusa, RSW, MSW, Social Welfare Officer 1 of Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Ayan, and, Nakukusa talaga. the perfect Okay. ang aking description. I-appreciate ko ang sarili ko. Our second guest po ay si Ma'am Elena Toribio, RSW, MTSW, Municipal Social Welfare Officer din po ng Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Good morning po sa inyo mga madam and welcome po sa Bangsamoro muna MSSD at your service, and batiin po ninyo yung mga fans ninyo na kanina pa po nag-aabang at kanina pa bumabati dyan at i-shout out nyo na po sila. Sige po. Magandang araw. Ang inyong lingkod po ay Elena Toribio, ang Municipal Social Welfare Officer ng Sultan Mastura. Gusto kong batiin ang aking aming butihing local chief executive, si Mayor Armando Mastura, at ang lahat ng mga sangguniang bayan ng Sultan Mastura. Yun. And sige ba, ma'am, bati po kayo. Assalamualaikum and magandang umaga po sa atin lahat. Binabati ko po ayun po yung ating LGU no sa Sultan Mastura, and also the MSSD of Maguindanao del Norte. At sa ating PSWO, Ma'am Haja Emma, assalamualaikum and good morning po. And sa lahat po ng tagapakinig ng MSSD po. Ayun. Unahin natin, ano ba ang ibig sabihin po ng social work at social worker? Yan. Ano po yung social work and ano po yung trabaho ng isa pong social worker para po maintindihan ng ating mga tagapakinig ngayon? Sige, si Ma'am Elena ang ating Kailangan malaman din ng madang people kung ano ba talaga ang isang social worker, kasi ang pagkakaalam nila, ang isang social worker ay bigas at sardinas. Tama. Nagbibigay lang ng ayuda. Pwede naman gawin ng kahit sino yan. Pero ano po ba talaga ang primary job and obligation ng isa pong social worker? Ang isang social worker po ay isang propesyon na tumutulong sa mga individual, pamilya, at komunidad na naharap sa problemang panlipunan, emosyonal, pinansyal, at pangkabuhayan. So, yun po yung isang social worker. So, sa pangunahing tungkulin ng isang social worker, kami po ay tumutulong sa mga bata, mga matatanda, may kapansanan, mga kababaihan, at syempre, yung ating komunidad, no? Na naharap sa problema. Karagdagan po sa sinabi ng ating MSWO, ang social worker din po ay ang pinakatungkulin din po, isa sa pinakatungkulin din po ay iabot ang mga programa ng MSSD sa mga liblib na lugar, especially doon sa ating mga iba't ibang sektor sa komunidad. Gusto ko unahin ko si Ma'am Elena dahil si Ma'am Elena ay ilang taon na po sa serbisyo, Ma'am? 3 dekadang mahigit na Oh po. my God. 30 plus years. Yes. Parang ako lang sa media, malapit na mag 30 years. Hindi lang halata. Kasi marami akong tinuturok para mukha akong bata. Wow. Char! Okay. Kikinig na naman yung mga ano natin at mga chikadora natin dyan sa comment section. Actually, ano po siya? So, Charla. Okay, so Sige, Ma'am ma'am. Len. Ma'am Len. So that makes you, ma'am, kung 33 Wag mo na decades wag ka mo na na, ikwenta. so mga 28 ka na ngayon, ma'am, 28 years old. Actually, Sir Jed, 16 years old. Sige, Ma'am Len. Dahil si Ma'am Len ay talagang napakahaba ng panahon bilang social worker mula DSWD hanggang ngayon ay MSSD na. Ano po yung mga karanasan ninyo sa field na talagang hindi mo makakalimutan? Actually, ang dami-daming mga karanasan na
hindi malilimutan. Para sa akin, ang isa sa pinaka hindi ko makakalimutan kasi ako yung naging Municipal Social Welfare Officer ng parang Maguindanao, kung saan yung war outbreak na panahon ni Presidente Joseph Erap So that's Estrada. 2003. Oo, taga parang ako, naririnig, taga Making po ako, ma'am, naririnig namin yung sa may putukan. buldong, ang putukan. Yes, Magdamag yan, alam ko yan, kasi doon kami natutulog eh. So, ibig sabihin, Ma'am Len, before ka nag-MSWO ng Sultan Mastura, ikaw Parang ay muna. MSW ng Parang. Opo. Pero kailan po yung baptism of fire? Kasi pinasok mo lang yan, alam ko, because siguro, yun ang tinapos mo. Opo. Pero kailan mo talaga sinabi na, uy, ito na talaga ang para sa akin. Nalagpasan ko na talaga itong ganitong klase pagsubok at minahal ko na ito. So, kailan yung breaking point na yon, yung punto na yan na sa buhay po ninyo na sinabi niyo na dito na talaga ako. Ito talagang para sa akin. Actually, college days pa lang, ano na ako para siyang destined na talagang maging social worker kasi ang pangarap ng tatay ko, maging nurse ako. Pero ang destinasyon ay ang pagiging social worker. So yun ang aking pinanindigan. Lalo na nung napasok ako sa DSWD. DSWD pa noon, wala pang BARM. So, yun talaga po, college days pa lang nung ako'y nag-enroll ng social work, pinatunayan na ito talaga yung iyong magiging bukasyon. Meron bang parang incident, Ma'am Len, na parang ang success ng isang social worker, aside doon sa tinutulungan natin sila, makita nating nakakatindig sila sa sarili lang paa. May mga storya ka bang ganun? Yes na yes po. Ang dami nating mga karanasan na gano'n, no? Na, in fact, ang isa sa mga hindi ko rin makalimutan na karanasan ay yung nakatulong tayo sa isang pamilya. Actually, Bausi ito. Bausi ang kanyang case, no? Kung saan itong babae ay bugbog sarado na halos ikamatay niya ang pang-aabuso ng husband na isang pulis na nalulong sa droga. So, yun yung yung case na yun talaga na hindi ko talaga makalimutan dahil pulis nga yung so pati ako ay na-threaten. Hindi lang yung nangyari sa asawa kundi kasi nakapag-file kami ng case. So pati si worker ngayon ay threatened by yung husband. May know, Ma'am, kung anong nangyari doon? Na-filean ba ng case or na-relieve ba ang police? Yes, actually na successful po na kasuhan ang husband. At later on talagang pinanindigan ng asawa na ayaw na niya. So yung pasalamat nung kliyente na yun sa tulong na naibigay sa kanya ay isang bagay na para sa akin bilang social worker ay napaka memorable and I feel successful on that kasi kumbaga ang tulong hindi kailangan na malaki. Correct. No? Kahit na maliit yan, yun lang na nakinig ka at inunawa mo ang kanyang sitwasyon. Correct. Is a very big thing and makes a difference, no? Correct. Doon sa buhay ng natulungan natin na kliyente. At alam din natin na mga ganyang kaso, it took so long. Ang proseso niya napakahaba. Oo. Kasi may mga panahon pa Kailangan mo ng patience dyan. Tsaka may mga panahon pang mag-iisip pa si asawa na tama ba to? Tama na ba? Kakasuhan ko ba itong Correct. asawa ko? Or Ganyan. mag-amicable settlement na lang kasi usually gano'n naman talaga patunguhan noon. No, kahit yung mga rape cases na lang na alam natin later on, dahil sa haba ng proseso, tagal nung pagdinig sa kaso, sumusuko na yung mga victims at sinasabi, tama na, mag-amicable settlement na lang. Pero this time, successful, sabi ni Ma'am Helen. Yes. Ang maganda kasi doon, talagang tumindig yung asawa na na niya, no? Kasi minsan kasi, sa actual namang nangyayari niyan, Jeff, talagang ang asawa,
mag-file siya ngayon, minsan magde-desist na naman siya. May mga ganun kasi. Kasi masuyo eh. Oo, Kaya masuyo. importante na yung isolation din para yung pag nagde-decide siya, humiwalay ka na doon sa perpetrator. At mag-isip ka para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Si Ma'am Angelica naman. Oh, yun dahil bago I think batang social worker ito eh. Ma'am, ano po yung fear ninyo? Siyempre pinasok niyo po yung trabaho na yan. Ano po yung takot palagi na nalalagay sa isip niyo when performing your duties as a social worker? Ang pinaka-fear ko po rin talaga is yung handling cases din po talaga, yung special cases po natin kasi hindi po kasi maiiwasan na may mga situation na threaten ka, yung as a social worker ka, kailangan mo din panindigan na gusto mong ipagtanggol yung isang kliyente. And with that, siguro ang nagpapatibay lang po sa amin na social worker is una sa lahat yung profession po namin as a social worker and also the paninindigan na hindi naman po kami nag-iisa sa mga ganitong sitwasyon kasi nandyan po si MSSD, nandyan po yung LGU natin, at nandyan po yung ibang agency na handang tumulong po sa atin. Ilang taon ka na po bilang social worker, ma'am? Nasa 5 years na po. Oh, alam mo ba, MJ, according to the studies, ito pong generation na bago, palipat-lipat ito sila ng trabaho. Ay mga, di ba, alam mo, may let's just stay 2 taon, 1 taon, tapos lipat naman, ay, hindi pala ito para sa akin. Ay, mas gusto ko pala ng mas malaking salary. At ang iba, gusto agad ng malaking sahod. Kayo po, ma'am, what made you stay for 5 years in your profession? Ano po yung nagbigay sa inyo ng inspirasyon para manatili po kayo dyan? Alam naman po natin, hindi naman po ganun kalakihan yung sahod ng social worker. At yung risk na tinatahak ninyo, grabe. Mataas masyado yung risk, maliit yung sahod. Bakit po kayo nanatili dyan? Sa generation nyo, ang daming opportunities. Opo. Actually, sir, this is my 3rd job din po. Pero within MSSD lang po, no? My first job is with BCares, regional level po. Naging party po ako noon and also naging municipal link din po ako and alhamdulillah, nandito na po tayo sa Social Welfare Officer 1 as regular po and nakikita po natin yung iba't ibang pangangailangan po ng mga tao, ng ating komunidad. So, isa sa nagpapatibay din po talaga sa akin is yung experience ko na makita yung iba't ibang sektor ng komunidad na nangangailangan talaga ng spesipikong ano ba talaga yung pangangailangan nila at as social worker po na nakikita mo talaga na yung in need talaga nila na kung iiwanan ba sila ng isang worker at ganun po yung sitwasyon nila. Siguro makikita ko yung sarili ko as material na isa ako sa mga tutulong sa mga taong ito sa ating mga komunidad, especially dito sa ating Bangsamoro. Maganda yun, MJ, no? Kasi pinagdaanan niya. Yung BCare, syempre alam niya kung gaano kahaba yung pila. Yes, nung humihingi ng ano. So, ramdam na ramdam mo yan. Tapos, municipal link ka, ramdam na ramdam mo naman at the community, municipal level, yung pangangailangan talaga ng tao. And that makes you not just a professional, but an advocate. Naging advocacy mo yan and at the same time, naging vocation mo na. Hindi na lang yan siya profession. Ma'am Angelica, meron ka bang experience na yung feeling mo nasa field ka na napakahirap at delikado? Paano mo siya tinawid? Yung first experience ko siguro na hanggang ngayon natatandaan ko pa is during my enumerator days, no? So, sa listahan ng program, ganyan. So, isa sa pinaka-challenging doon is yung transportasyon, which is kailangan mo talagang magmotor ng pataas talaga yung pagsakay mo. And usually ang ginagawa ng habal-habal, no? Habang sumasakay ka and pataas yung pag-akyat ng motor is kailangan mo talaga nakatayo ka dun sa motor na which is nakatayo which is nakaupo ka ngayon then kailangan mo magsasabi yung driver na ma'am tayo po kayo ng konti para po makaakyat tayo which is yung side by side namin is bangin na yun siya kasi saan ito, ma'am? Sa UP po. Sa UP. Saan ba na sa UP? Hindi ko na siya ma-remember Ano yan? pero Tatawid, tatawid ng ilog tapos aakyat naman ng bundok. Naabot na natin yung sa para lang outreach. makuha yung mga profiling natin sa kanila at mapabilang sila or maging opportunity sa kanila na mapabilang sa programa ng 4Ps, ng pantawid, ganyan po. Ayan. MJ, tinatawag na modern day heroes ang mga social workers. Specifically, modern day heroes sila dahil
unang-una sila yung tagapagtanggol. Yeah. Sila yung nasa front line, no? Sa pagpanahon ng crisis and calamities, laging nasa front line, no? At hindi lang problema yung kanilang tinutugunan. Yan. How do you feel about it when you hear people talk about you na kayo po yung modern heroes, Ma'am Elena? Ano po yung pakiramdam? Are you proud? Are you pressured? Do you feel any pressure right now? Sige po. Kapag ka naririnig nyo yan, syempre meron kang standard na inaabot kasi modern day hero. No? Ano po yung pakiramdam pagka ganyan yung naririnig nyo? Nagiging naman, isang malaking pasasalamat dahil na-recognize nila yung aming pagsiservisyo. Tama po, Sir Jed, na ang mga social workers po ay makabagong bayani, no? Dahil sa araw-araw naming paglilingkod, no? Kahit kadalasan ay hindi napapansin. Dahil nga parang May hugot si Ma'am. Oo, totoo. Totoo yan. Sige, Ma'am Len. unsung Hindi napapansin. heroes. Oo. Mga unsung heroes. Pero yun pa rin, no? Kami ay nagagalak dahil na-appreciate ng aming mga kliyente yung tulong na naipaparating namin sa kanila. Isang malaking bagay po yun. So, tanong ko, sa mga ganitong sitwasyon, no, siyempre may mga hamon din, no? Doon sa paggampanin niyo ng mga challenges. trabaho niyo, may mga challenges, no? Paano nyo po na-handle? Ano po yung challenge? Yung pinaka-challenge po doon sa trabaho, tapos paano nyo po ito hinaharap? Actually, ang mga challenges talaga ay lalong-lalo na doon sa mga hard-to-reach areas, ating mga GIDA. Access. Yung access, Yung yung isa. transportation. Ang nung nasa parang kasi ako, ang GIDA namin ay yung Bongo Island. So, doon pa lang sa pagtawid ng 2 oras sa laot, na ang lalaki ng Siyempre, mga alon. 50-50 nasa yung kanang paa mo Yes. nasa hukay. Yes, Kasi sir. hindi mo alam kung makabalik ka pa. Makabalik ka pa, no? In fact, nakaranas kami na pauwi na 'yon. Malakas ang alon at nabali yung katig ba? Yung kahoy na So, nawalan ng balanse. Oo. So nawalan ng balanse yung aming bangka na halos tataob na siya. So ang ginawa ng bangkero, tumalon sa tubig at inayos ngayon yung kwan, so namatay yung bangka. So siguro halos mga oras kaming nasa gitna ng laot. Mabuti na lang at merong bangkang nakadaan sa amin at nakalipat kami. Nakalipat kami doon sa dumaan na bangka. So yung mga ganung klase Tapos ma'am, yung na-experience niya, naisip niyo ba, tama na jud ni, last na ito. Hindi na ako babalik sa trabahong ito kasi murag ikamatay man ako ni. May ganyan po ba or last lalo kayong tumibay? Tama ba itong ginagawa ko? Oo. Parang ganyan. Or mas lalo kayong tumibay na parang ina-initiate kayo ba na, 'di ba? Para sa mga nagkaroon ng initiation na parang, uy, parang yung ganitong challenge, yung ganitong klaseng pagpukaw sa kalooban ko, mas nagustuhan ko. Ano po yung, paano po Actually, yung... Sir Jed, mas lalo pang tumindi, no? Na-strengthen pa yung faith in terms of the delivering the social services. At yung eksenang yon talagang nai-report ko sa aming provincial office. Noon kasi sir, walang wala kaming ano ba ang tawag diyan, yung vest, life vest, Life vest. yung floating device na yan. So Actually, ano lang wala. pala, ride on your own risk yan. Opo, ganun ang nangyari. So, nung nai-report ko sa provincial office namin, nagkaroon ng issuance ng vest sa lahat ng mga coastal barangays and areas. Pati ang aming local government unit natauhan. Na kailangan pala talagang mag-invest, bumili ng mga kagamitang pangdagat dahil kung pupunta ng Bongo Island, need talaga yung mga mga devices, floating devices, kasi Correct. posibleng mag-subside yung sinasakyan ng mga bangka. And supposedly,
may mga, kapag ka pumupunta kayo sa mga lugar na yan, at least man lang may mga escorts na kasama para kung whatever happens, meron mag-rescue. Diba yun naman talaga ay coordination with the LGU, and then LGU will provide you with, or barangay will provide you with people na sasama sa inyo on the background para at least kung merong mangyari, merong parang rescue na merong rescue na naka-ready for the social workers. Ngayon po may ganyan na po ba? Or Ngayon po, ngayon na lang siya nangyari nung kasi nga meron ng Alhamdulillah. experience, no, na meron ng mga ano, lalong-lalo na ang isa sa pinaka ano diyan, ang pinaka matindi, yun bang dahil nga kaming mga MSWOs ay mga special disbursing officers na humahawak ng hindi libo kung hindi milyong piso na aming Kapag nagta-travel kayo, yes. oo. So kailangan namin ang police escorts, no, yung mga ganon na ano tipo ng tapos pag nalunod yung bangkang sinasakyan, ako, goodbye millions. Hindi na ma-recover yung ano, hindi na ma-recover yung... Pero good thing ngayon, MJ, dahil ano na tayo, online na. Digital na yung payment system. So, limited na lang yung talagang on the ground ka mag-distribute. Kung need lang talaga. Ang challenge lang dun sa digital, Signal. wala yung mga hard to Yes, kasi mga areas. signal doon wala. So pwede naman in the future lagyan ng mga satellites diyan para makatanggap ng signal kasi may mga piso wifi na ngayon kahit sa mga remote areas pwede na silang maka-access. So, GCash. oo, yung GCash pwede na rin maka-access sa mga remote areas. So later on mare-resolve din yan ng mga networks, ng mga communications network. Alright, ito muna ang ating tanong ng Bangsamoro para naman masagot ng ating pong guest this morning. Assalamualaikum, taga Sultan Mastura po ako at kailangan po namin ng tulong pambili ng gamot ng tatay ko. So, ano po yung pwede namin gawin? Doon sa kliyente po natin na humihingi or naghahanap ng tulong pang-medical, maaari po kayong pumunta sa Sultan Mastura Office po, MSSD. Ito ay nakalocate po sa tabi ng munisipyo po at pwede niyo po kaming puntahan. And ang mga requirement po na dadalhin ninyo ay ang reseta ng gamot na may tatak ng mercury para po malaman natin na yung gamot na hinihingi po ninyo ay available po sa mercury. At the same time po ay yung ID po ng pasyente at kung siya ay may informant or representative ng ID po ng representative. Yun. So, yun lang po ang gagawin. Madali lang. So, punta sa mga municipal social welfare office na malapit po sa lugar. In the case of Sultan Mastura, dun sa nabanggit po ni ma'am. Pero dun sa mga ibang lugar, na pareho din po yung concern ninyo, hanapin nyo lang po yung MSSD office doon or municipal social worker, social welfare office ninyo. At magtanong po kayo tungkol sa B-Cares. B-Cares program. Kung dito naman sa Cotabato City, meron din tayo sa Land Bank naman. Yun, yung malapit sa Don Rufino. Magallanes. Don Rufino Alonso Yes, Street. Formerly Magallanes, harapan po ng Conis at harapan po ng simbahan. Memorize mo talaga. Kasi dati po ako diyang Ang dami mo Marker. tinirhan. Charlo. Ayan, magbabalik po kami ha, dyan naman po kayo. Magandang hapon po. Magkano ang bill ni Delia Malay? Ma'am, wait lang ma'am ha, i-check ko lang po. Yung total bill po ni patient is nasa around 48,211 po. Ma'am, ang laki-laki naman. Saan kami maghanap ng ganyan na halaga? Sa oras ng emergency, hindi ka nag-iisa. Mayroong B-Cares na makatutulong sa mga gastusin sa gamot, laboratorio at ospital. Nagbabalik po ang Bangsamoro muna MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Alferez. Ayan, bago natin balikan, MJ, yung ating mga bisita this morning, ay mag-update muna tayo. Narito po ang ating MSSD on the go. 348 case managers mula po sa mainland provinces ng Bangsamoro Region sumailalim sa case management training. May report si Faris Usman Unos. Faris, go ahead.
MSSD on the go. Umabot sa 348 case managers mula sa mainland provinces ng BARM ang sumailalim sa serye ng case management training on building stronger self-help group, pathways to household self-sufficiency na isinagawa sa City Mall Convention Center, Cotabato City. Isinagawa ang training sa dalawang batch mula August 3 hanggang 7 at August 17 hanggang 20-2026 bilang bahagi ng hakbang ng 4-piece BARM na palakasin ang kaalaman at kasanayan ng mga case managers sa pagbibigay ng mas angkop na serbisyo at interventions sa mga benepisyaryo. Tinalakay sa pagsasanay ang mga estratehiya sa epektibong case management, pagpapalakas ng self-help groups, community development at empowerment, pati na rin ang community visioning, paggawa ng project proposals at pagtukoy sa mga kaso at pangangailangan ng mga benepisyaryo. Batay sa naging resulta ng mga talakayan at workshops, mas napalalim ng mga case managers ang kanilang pag-unawa sa iba't ibang sitwasyon at hamon na kinakaharap ng mga pamilyang kanilang kinagabayan. Nakatulong din ang mga aktual na case scenarios upang matukoy ang mas angkop na tugon at interventions para sa bawat pamilya. Sa pagtatapos ng training, inaasahang maisasaling ng mga case managers ang mga natutunan sa mas konkreto, napapanahon at angkop na case management interventions upang matulungan ang bawat pamilya na maging mas matatag, independent at makamit ang mas mataas na antas ng self-sufficiency. At yan ang ating update mula dito sa City Mall Convention Center, Cotabato City. Muhammad Faris Usman Yunus po para sa MSSD On The Go. MSSD on the go. Maraming salamat, Faris Usman Unos. Alright, bago tayo pumunta doon sa ating mga bisita MJ, mamigay na muna tayo ng papremyo. Narito po ang ating Sabado Panalo question number 1. Sabado Panalo! Ayan, question number 1. Sino ang maituturing na modern hero sa ating komunidad? Ayan. Yun, sila po yung mga bisita natin, yun po ang trabaho nila. O, yan po yung clue ha, ang dali na lang po. Sino po yung maituturing na modern hero sa ating komunidad? Ayan. Sagutin nyo na po sa comment section. Tandaan po natin, i-like, i-share para po magkaroon ng share badge before you answer the question with your complete name and address. Alright, balikan na po natin yung ating mga bisita this morning. Kasama pa rin po natin si Ma'am Elena Toribio RSW, MTSW, ang Municipal Social Welfare Officer ng Sultan Mastura, and of course, Angelica Cusa, RSW, MSSW, Social Welfare Officer 1 ng bayan po ng Sultan Mastura. Balikan natin yung tanong. Ay, wala pala akong iniwan na tanong. Ang tanong po natin, ayan. So, ang tanong natin, kasi kanina, ang tanong ko ay sa mga challenges na na-encounter nila. So, paano nila kinakaya? Paano nila nahahandle? Paano nila nalalampasan? Sige, si Ma'am Elena muna kasi dahil ito siya ay 30 plus years. Ang so, 30 plus years na rin siyang humaharap sa iba't ibang hamon. Yes. Okay. Yes. So sa sobrang dami ng aming mga trabaho sa municipal operation office, ang kailangan lang talaga ni social worker ay time management. Time management and teamwork. Na hindi mo pwedeng solohin ang lahat ng mga functions na yan. Pwede ka namang humingi ng tulong. Kasi sabi nga ni Michael Jackson, you are not alone. You are not alone. No? Bakit Nora Honor ang... Michael Jackson, aka Nora. Sige. So, tama yung sinabi ni Ma'am Elena na hindi mo kayang mag-isa. No man is an island. Yeah. Because an island is no man. Okay lang yan. Tapos na yan siya. Pinapatawa ko na sila, ma'am. Para ano. Okay. What did you have to give up or sacrifice in doing your job as a social worker? Ano yung mga naisakripisyo ninyo sa sarili ninyo, sa pamilya ninyo?
Ano yun, ma'am? Lalo na itong bata nating social worker. Doon sa pagtupad ng tungkulin mo, ano po na sakripisyo mo? Unang-una na rin po dyan yung nasasacrifice, yung oras po talaga. Yung oras sa pamilya, oras sa sarili. Kasi pag may mga emergency po na tinatawag tayo ng trabaho is kinakailangan kahit weekend po yan. Lalo nung nakaraan na natamaan kami ng bagyong Inday. So Saturday, Sunday, nandyan po kami and with all force po kami na Municipal Social Welfare Officers and together with the LGU. And yung mga bagay na yon minsan nakakapagod din pero yung inspirasyon mo na may mga taong nakikinig, may mga taong nangangailangan is yun yung nagpapatibay sa'yo and at the end of the day, magiging okay din ang lahat. Ma'am, was it worth it? Worth po ba yung sakripisyo ninyo dyan sa trabaho mo? For me, personally, worth it po siya. Self-fulfilling po siya sa akin. Hindi na po natin tinitignan kung ano yung posisyon na meron tayo, no? Tinitingnan po natin yung parte na kung saan tayo bagay na mas nakakatulong dun sa komunidad kasi beyond our salary grade, beyond our position, beyond our titles, is nandyan po yung puso natin para tumulong. Nandyan po yung layunin natin, lalo na yung guide natin as mandato ng MSSD na with all costs is kailangan nandito tayo at nakikita, nadarama tayo ng ating mga Bangsamoro people. Ma'am Elena, 30 years, more than three decades of social work. Was it worth it? Was it worth your age? Was it worth your effort? And was it worth your time? Yes, sugan ko lang ang sinabi ng aking social welfare officer. Na meron talaga, lalo na kapag during emergency, no, isakripisyo ang pamilya. Pero para sa akin, eto kasi ang aking suwan na dalaga pa yan. Baka hindi makaasawa yan. Makaasawa. Pero kailangan pa rin talaga na balansihin. No, balansihin ang panahon para sa trabaho. Dapat mag-set ng boundaries sa work, no? At hindi naman laging emergency, no? So dapat meron din talaga tayong plano na oras para sa ating pamilya. Para sa ibang tao, kapag umuulan, ang sarap ng feeling. Sa MSSD, lalo na yung mga social workers, kapag umuulan, kinakabahan na. Panic mode. Kasi sabi nga ni Ma'am Angelica, Saturday, Sunday, ay may trabaho. Kasi nga may trahedya, no? May emergency response. So anyone could argue, no, na bakit sila ituturing na modern day hero, sumasahod naman sila. But I tell you, yung sahod po ay hindi worth doon sa trabaho na ginagampanan nila. Exactly, Sir Jen. So yung sahod po yan ay para lang po yung pampalubag loob. Pero yung no amount of money ang maibibigay po para po sa mga social worker na kung saan narinig yun naman po yung sakripisyo nila. Now, if given a chance na hindi na lang piliin yan, baka piliin nila na hindi na lang. Kahit pa malaki yung sahod or anong klaseng sahod ang tinatanggap, pero pinili po nila yan not because of the salary, not because of the position. Katulad ng sabi nyo, pinili nila yan dahil gusto po talaga nila, bukal po sa loob na tumulong. Yes. Pero gusto ko sabihin kay Ma'am Angelica na yung sabi ni Ma'am Elena na ibalanse mo, no? Ibalanse mo kasi kailangan po natin mag-asawa, ma'am. Pine-pressure talaga, Coming from me, ha? Coming from you, ha? Hindi kailangan mag-asawa, ha? Coming from you, ha? Ikaw ba? So, doon pupunta na ako sa next na tanong na sa kabila nito mga pagsubok na to, paano nyo pinapangalagaan ang sarili ninyo? Yun. How do you still make yourself pretty, presentable? Kasi syempre, ngarag-ngarag na lagi pagka may mga trabaho. Pero why do you still look beautiful and fresh? Why do you still look like you don't look your age, Ma'am Elena? Exactly, Ma'am. Kasi 30 years plus ka na nagtatrabaho pero mukha ka parang pong nasa 30s or 40s lang. So, anong sekreto dyan? Paano nyo pinapangalagaan yung sarili ninyo na ganun kayo po ka-busy? Kadaming trabaho. Actually, ang pangangalaga sa sarili
prime responsibility mo yan. No? Kailangan kasi physically, emotionally, stable ka, including psychological and mental, no? Kailangan mo 'yan para mas magiging effective ka. Magiging effective ka na mag-deliver ng services sa mga kliyente mo. Kasi kapag ikaw ay sabog, yan ang may sinasabi sa English na you cannot give what you do not have. So, make it yourself first. Tama. At syempre, mas maganda pa yan kung halimbawa sa case si Ma'am Elena, kung meron kang asawang supportive, no? Yes. At meron kang parents na supportive. Yes. At syempre, talk to your friends. Dapat meron ka ding circle of friends. Ano yan? Yung support system mo dapat matibay yan. Si Ma'am Angelica, paano po ninyo pinapangalagaan yung sarili nyo? Yung coping mechanism ko talaga, sir, after siguro busy work talaga is take a breath talaga na kung kinakailangan mag-unwind ka, kailangan natin yan, mag-try ka ng sports, katulad ng pickleball. Go PB! Yan yung mga parang, although pagod, pero pag naano mo yung kaisipan mo sa ibang bagay, minsan nakakalimutan, panandalian, pero parang nare-refresh na rin, no? And at the same time, yung mga ganitong millennials siguro sa amin ay nagtitake talaga ng pamper sa self. Yan. Kailangan talaga namin mag-recover, no? Go to the spa once in a while, have your manicure and pedicure, and have your hair fix. So, na parlor, no? Oo, kasi importante yun na kailangan you feel good about yourself. Anong ginagawa mo? Pickleball. Oo, parang plastic yung talaga mo. Ito na lang, did you ever need to seek for professional help? Halimbawa, seek for psychological evaluation or psychiatric assistance, mga ganyan po. Kasi Did you ever lalo need that? kasi lalo na iba't ibang mga kaso nga ang hinaharap at hinahandle ninyo. Minsan kasi kapag lalo na pagka medyo toxic na yung Mas ang bigat, no? Sa'yo, ikaw pag na napapasa absorb. sa'yo, na-absorb mo. Did you ever need to seek professional help? Kayo po? For me, siguro, alhamdulillah, nakakaya pa naman. Opo, with the help of aking parang coach ko na rin, no, mentor ko na rin po sa field, si Ma'am Elena, so ginagabayan po ako, and also our head na si Ma'am Emma, at ang aming PSWO na lagi namang nangungumusta in terms of kailangan talaga ng emergency, sa dami ng workload. So, alhamdulillah, meron tayong mga mentors and meron tayong mga nag-guide na mga veterans sa field na it is okay na magpahinga, it is okay na mag-relax muna, then balik agad tayo sa correct. Kayo po, ma'am. Sa 30 years, more than 30 years in service, may instance ba na humingi kayo ng professional help? I did. Yun na nga sabi ng nung ako nung during the all-out war, dahil sa dami ng evacuees, 14,000 families, 28,000 individuals ang hawak ko that time. So, nung unang ako lang talaga, no? Nung na burn out na ako, saka lang din nakita ng regional office at nagpababa ng reinforcement. Pero tinamaan na ako. So ang ginawa ng aming opisina na ako ay bigyan ng rest and recreation kasama ang family ko. Kasi hindi kinaya ng aking physical and emotional and psychosocial. Yeah. So, ano po yun? May counseling, may debriefing na nangyari po yes, sa sir. Ganun ang nangyari, sir. So, bumaba si Manila, at lahat ng involved na mga social workers and volunteers that time ay talagang binigyan ng rest and recreation. Ngayon ba sa MSSD may ganyan na? Kasi it doesn't need to be asked eh. It should be provided by the office or by the department na
hindi na kailangan humingi pa ng tulong kasi hindi niya kaya po, kundi dapat binibigay na yan. May sistema na po ba ngayon? Kasi ang alam ko, meron sa MSSD na parang Friday recreation, na sports and Zumba and activities. Health and wellness activity. Yes, may health and wellness. Hawa ang tawag. Oo. Health and wellness activity every Friday 3 p.m. to 5 p.m. Yun yung ginagawa na may mga ball games, mga volleyball. Kasi para lumabas lang yung yung kung ano man dinala for the entire week gumaan. Oo. Last Friday kami nag-Scrabble. Grabe, mental game naman. Para lalo na stress tayo sa pag-isip-isip mo. Pang-bright ba nyo? Parang lalo na stress. Parang lalo na stress. Nag-isip. Okay, ito po yung question number 2 para sa tanong na Bangsamoro. Ipasagot natin sa ating mga guests. Tanong ng Bangsamoro. Assalamualaikum, isa po akong solo parent at paano po ako makakahingi ng tulong sa MSSD at ano po ang mga requirements at qualifications para maka-avail ng mga programa para sa solo parent. Sa solo parent naman po natin na application, pwede po kayong pumunta sa opisina po namin, no, sa Municipal Operation Office po, yung MSSD po natin, and magdala lang po kayo ng mga patunay. Katulad po ng death certificate na namatay ng asawa, mga birth certificate ng mga anak, and identification card nung solo parent na yon. At para po ma-assess po natin at para ma-interview at mapabilang po sa programa ng Dakila kung pwede man, no? At the same time, baka meron pa silang ibang pangangailangan katulad ng ABK or yung ABACA na educational assistant para sa mga anak. Paano po pag hindi naman namatay ang asawa pero separated lang? Ano po ang kailangan kunin na ibigay na documents o ipakita na document? Pagka po hindi naman namatay ang asawa pero solo parent na lang siya dahil naghiwalay sila, nag-asawa na ng iba yung kanyang mister or whoever, no? Paano po? Ano pong gagawin? Opo. Yung mga katibayan po natin na sila po ay naghiwalay, pag Islamic perspective po is meron niyang kasulatan or katibayan sa ng mga ating mga leaders na magsacertify na itong dalawang individual po na ito ay hiwalay na. Paano kung hindi Muslim? Hindi Muslim. Pwede po bang pumunta, humingi ng legal assistance sa Public Attorney's Office para yung acknowledgement lang na naghiwalay na sila? May ganun po ba kayong scheme or system? Meron po, meron ano pwedeng ipakita nila? Opo, yung mga legal document po na magpapatunay po na sila po talaga ay hiwalay. Kasi mahihirapan po kami as a social worker po sa ground kung wala po yung mga patunay, no? Na magsa-certify din po sana yung mga barangay natin o BLGU. Dahil pero dapat, review siguro yan. Kasi, kasi may hiwalay naman, pero equally, share pa rin naman sila ng, halimbawa, nagbibigay pa rin ng sustento yung hiwalay na mister doon sa anak niya. So, hindi siya magka-qualify. Hindi siya magka-qualify. Kailangan maipakita talaga yan na wala na talagang suportang natatanggap. I think sa realidad kasi, di ba, wala tayong divorce law. Hindi lahat kaya ang annulment. Correct, ang mahal pa naman. So, walang document na magpapatunay. Pero talagang hiwalay sa they're not living together, no? So, ano ang pwedeng alternative siguro? No? Yung ganyan. Kasi may friend ako na hindi naman sila annulled pero lumapit siya sa lawyer para parang affidavit yata ang hiningi para na hindi na talaga siya tumatanggap din this long years na wala nang tanggap, wala nang assistance, hindi na pinapansin at hindi na nirecognize nung mister yung kanyang pamilya. Kaya po na-honor siya. Ganun. Baka pwedeng may ganung klaseng system. Opo, recently lang, no, merong aplikante na ganun yung requirement nang galing sa PAO, yung yung document niya. So, inano naman natin yun, in-accept naman natin yun, at meron din po tayong mga guidelines kasi na sinusundan doon sa, halimbawa sa Dakila program ng MSSD. And yun po, under validation and
ano po natin dun sa Strict. ground. Oo. Yes po, very strict po tayo dun sa pag-identify ng ating mga solo parents, and also dun sa ginaguide po tayo ng guidelines ng ating programa po. Ayan. Alright. Maraming salamat po sa inyo, sa ating mga guests. And siguro we will give you time to give your short messages para sa ating mga listeners and viewers. Lalo na po ngayon at nagsa-celebrate tayo Yes, ng National Heroes Day. Oo. Sige po. Go ahead, Ma'am Elena, kayo po muna. Okay, sige. Para sa lahat ng mga social workers, ng mga makabagong bayani. So, tuloy lang po tayo sa ating pagsiservisyo base sa ating sinumpaan, sa ating ahensya na kailangang mag-deliver tayo despite challenges, no? Oo. So, 'yon. Ang social worker kasi ay hindi lamang profesyon, but it is a vocation of malasakit, serbisyo at pagtatanggol ng dignidad ng bawat tao. Kung sa national nga ang tawag sa mga social workers ay angels in red vest. Pero dito naman sa atin sa MSSD BARM, pwede naman tayong matawag na good Samaritan in yellow vest, uplifting Bangsamoro Lives. Wow. Bongga talaga si Ma'am Elena. Yan ang kuhaan kapag ka 30 plus ka na years. So, That's the maraming mga words of wisdom. Yan ang nagagawa ng wisdom. At prudence. Di ba? Grabe yung kaya talaga. Wag mo na ako tanungin kung ano ibig sabihin ng prudence kasi baka prutas ang masabi ko sa iyo. Prunes ang nalang. Prunes pala. Ma'am Angela. Angelica. Yan. Sige po, kayo po. Anong message po ninyo? Siguro sa ating mga social workers out there din po na patuloy na nagsusumikap na maibigay yung mga at maiabot yung mga programa ng MSSD at kahit sa ibang ahensya is katulad ko na millennial din po na hindi pa gaanong mahabang experience sa field. Pero nandito na tayo. Itutuloy po natin ang ating sinumpaan at inshallah po ay sana magampanan po natin ang ating mga tungkulin ng bukal talaga sa kalooban and with pagsisikap po talaga, no? So mabuhay po ang ating mga social workers. Yun. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Elena Toribio, RSW MTSW, Municipal Social Welfare Officer ng Sultan Mastura, and Ma'am Angelica Cusa, RSW MSSW, Social Welfare Officer 1 ng Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Yan. Okay. Ito po yung ating pinatay ko yung microphone ko. Okay. Ito na po yung ating second question for Sabado Panalo. Okay, second question natin, mga Kabangsamoro, inaabangan po ninyo ito. Sagutin nyo lang po, ano? Anong special na araw ang nagbibigay pugay sa mga bayani ng ating bansa? Ayan. Anong special na araw ang nagbibigay pugay sa ating mga bayani sa bansa? Ayan, madali na lang po, nabanggit po kanina yung sagot na yan. Alright, Meron tayong announcement. Announcement muna tayo bago tayo magtapos. Yan, isang malagang paalala mula sa MSSD, may isang batang natagpuan sa Buluan, Maguindanao noong December 12, 2024. Kung kayo ay may anumang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng bata, kanyang mga magulang o kamag-anak, hinihikayat kayong makipag-ugnayan sa MSSD o sa kinaukulang otoridad upang makatulong sa pagkumpleto ng kinakailangang dokumentasyon para sa bata. This is 2 years ago na. Almost 2 years. Yes, so ang inyong impormasyon ay mahalaga upang matulungan ng mga otoridad na maitatag ang pagkakilanlan at legal na katayuan ng bata. Para sa karagdagang impormasyon, pwede nating ilagay sa ating screen ngayon tungkol sa kaso. Maaaring magpag-ugnayan kay John Clark Navarro, Social Welfare Officer 1 sa mobile number 0952 574-4475. Yun. 0952-574-4475. Ang inyong pong pagtulong sa publiko at paggalang po ay nasa confidentiality po ng clause po ng ating policy. So, pwede po kayong mag-share kung meron kayong mga impormasyon. Ayan. Alright. Tapos na. Sobra-sobra na tayo sa time, ha? Okay, sige.
Ang ano lang, para dahil ito nga ay last week kasi, Jeff, talagang recognize din natin yung ating mga kasamang MSSD workers, yung ating mga emergency responders, ngayon naman mga social workers. Gusto lang din talaga nating ipakita yung ating taus-pusong pagpupugay, no? Correct. Sa ating mga social At workers. pasasalamat. Yes, sa araw ng mga bayani, no? Sa inyong bawat komunidad na inyong tinutulungan, no? Thank you so much sa bawat pamilyang inalalayan ninyo, sa mga bawat buhay na binabago ninyo. Kahit na may mga pagsubok, kayo ay mga And we inspirasyon. appreciate your effort, your Yes. time, and sometimes yung own money pa ninyo nagagastos ninyo para lang exactly. magampanan yung trabaho nyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yes. So ayan, thank you so much sa inyong pakikibahagi sa ating programa ngayong araw na ito, August 22. At salamat sa inyong oras sa tiwala at sa mga karagdagang tanong. Ang aming pong numero ay 0962-230-9967. 0962-230-9967. Ito po muli si MJ Alferez. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. Sa ngalan po ng buong hanay ng Information and Communications Division ng MSSD, kay John Unson of the JFU Productions, Carl Daniel, IT Specialist natin, at kay Jeff Lungakit, ang ating pong technician on board this morning. Ako po si Jeff Mendez. See you next week. Dito lamang po sa ating programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service.